mga kumari kong tigang, kumusta na po kayo? Kayo po ba mga kumari kong tigang ay namumblema ngayon tungkol po sa mga masasamang mga pag-uugali ng mga tao dyan sa mga tahanan po ninyo? Particularly po mga kumari kong tigang sa mga anak nyo. Yung mga anak na medyo nagiging suwail, lapastangan, yung matitigas ang ulo, matitigas ang mga pagmumukha. Nako, lagi kayong inaaway. Nako. Nako, pero kapag kaganyan po mga sitwasyon niyo po, mga kumari kong tigang, nako, negatibong-negatibo po yan. Pues, ngayon po, mga kumari kong tigang, ay kokontrahin natin sila ang mga sinasabing mga masamang pag-uugali na yan ng mga anak nyo. Meron palang ganoon. Opo, mga kumari kong tigang, kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano natin sila pababaitin at para mawala ang mga masamang ugali nila, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya. Go mga kumari kong tigang. So, ayun na nga po mga kumari kong tigang, isang mapagpalang araw ng po sa inyong lahat. At yun na nga. Ngayon nga po mga kumari kong tigang, isa na pong napaka-powerful na manifesting ritual po ang gagawin natin na may kinalaman po sa pagpapabait po ng mga tao na naandyan po sa tahanan po ninyo. At yun na nga. Ang tatargetin po natin ngayon, mga kumari kong tigang, ay halimbawa, yung mga anak nyo mong napakasama po ng mga ugali. Nako, kayo po baga, mga kumari kong tigang, ay mayroong mga anak na ganyan, yung mga suwail, yung mga lapastahan sa inyo, yung palasagot, yung, nako, mga masasama ugali. Hoy, Leche, ano bang nagawa mo dyan? Tingnan nyo to si Hoy, pinapaka-elban naman tong bruhang to, Hay, lumayas ka dyan. Pakang to si Ligaya, alis siya bu. Inaamoy na mapagkain dito. Walang pagkain dito. Kasi yun na nga po, mga kumari kong tigang, yan po ang topic natin ngayon. Tayo ngayon ay kokontra na sinasabing mga masamang pag-uugali nila. Yang mga anak po ninyo na medyo naligaw na ng landas. Kayo po inilalapastangan na. Pero alam niyo po ba, mga kumari kong tigang, may sinasabi pong dahilan kung bakit ang mga anak po natin, mga kumari kong tigang, baka kaya po sila po yung nagkakaganyan. Ginagawa niyo po ito nung araw. Ginagawa niyo po ba ito, mga kumari kong tigang? Ang alin? Ganito po. Nako, iwasan niyo po, mga kumari kong tigang, na gawin po ito. Baka kayo po may mga anak dyan, na mga baby pa. Kayo po, mga parents, nako, tigilan niyo po ito. Yung po bagang ginagawa ng mga magulang, mga kumari kong tigang, sa kanilang mga anak. Na halimbawa, kapag kumakain po ang mga anak po ninyo, ginagawa niyo po ba ito, mga kumari kong tigang? Yung nilalamon niyo po baga yung mga pinagtirahan nila. Yung tirang pagkain ng mga anak ninyo, nilalantakan nyo po ba? Nako, Bakit? Kasi negative po yan, mga kumari kong tigang. Kasi ayon po sa paniniwala ng ating matatandang mga inuno, yan, sa paniniwala po, mga kumari kong tigang, sa pamahiin, yung mga sinasabing ganyan, kapag ka daw po, halimbawa, ang mga anak po ninyo kumakain, huwag nyo daw pong lalamunin o kakainin yung mga tira-tira nila. Nako, baka kayo po yung mga katulad ng iba na pagka hindi naubos ang pagkain ng anak, silang lumalantak. Nako, tigilan niyo po yan, mga kumari kong tigang. Bawa kayo may mga baby ngayon, may mga pinalalaki kayong bata, tapos medyo picky eater pa sila, hindi pa sila masyadong kumakain ng kung ano-ano, tapos gusto nyo pakainin sila ng pakainin. May mga natira dyan sa mga plato nila, tapos kukunin nyo, lalamunin nyo. Nako, negative po yan, mga kumari kong tigang. Kung ganyan po ang sitwasyon nyo po, mga kumari kong tigang, halimbawa kayo may mga pinalalaki nga po mga bata, habang sila po yung kumakain, tapos sa tingin nyo, ayaw nilang kainin yung mga pagkain na binibigay nyo sa kanila, huwag nyo lang pong bigyan. Tapos, pwede naman pong kainin niya, mga kumari kong tigang, kasi sayang naman po yung mga pagkain. Pero dapat daw po, hanggang sila po yung kumakain, kunin nyo na po yung mga hindi po nila gustong kainin. Yung parang sasaluhan nyo po sila, mga kumari kong tigang. Pero halimbawa, yan po yung umayaw na at umalis na, tumayo na. Parang umayaw na ng pagkain, tapos ang dahil tira. May mga fried chicken, yung mga liempo, ganyan. Siyempre, mga taba-taba, hindi lang kinakain yan. Yung gulay, siyempre, manghihinayang kayo. Ang daming natira. Tapos kukunin nyo, lalagay nyo sa plato nyo. Lilipat sa plato nyo, tapos lalamunin nyo. Nako, negative po yan, mga kumari kong tigang. Yan po ang isang nagiging dahilan, kaya po ang ating mga anak ay nagiging suwail sa atin. Kaya tayo po ay nilalapastangan. Nako, buti lang yung anak ko, hindi ganyan. Mabait po si Gabi, mga kumari kong tigang. Kasi hindi ko po siya sinanay na ganyan, na yung mga tira-tira niyang pagkain, inilalamong ko. Kasi alam niyo po ba, mga kumari kong tigang, kapag winanin niyo po yan, yung sinanay niyong ganyan, mga kumari kong tigang, yung anak nyo, na nilalamon nyo yung mga pagkain nilang tira-tira nila, naku, alam nyo, mumurahin kayo niyan barang araw. Talaga? Oo.
Naku, Pastor Joseph. Opo, hamak kumari kong tigang at yan pong nagiging dahilan. Kaya di ba meron pong mga magulang na isinusumpa po ang kanilang mga anak? Talaga ba? Opo, hamak kumari ko. Siyempre, pagka ganyan pagkasama ng mga anak po ninyo, yung mga tampalasan, yung mga walang hiya na talaga, yung mga suwail. Di ba? Sabihin mo, hindi ka bibigyan ng mana. Ganun, i-curse nyo pa. Sabi, hindi ka aasenso sa buhay mo kasi lapastangan ka. Ganyan, ako sumariyos ako, katakot. Opo, may mga ganyang magulang, hamak kumari ko. Lalo na yung mga tao ng una, yung mga matatandang tao ng araw. Ganyan pong nangyayari, hamak kumari ko. Kaya yan po talagang ipinagbabawal nilang gawin. Yun po, yung paglamon po ng matira ng pagkain ng mga anak po ninyo. Huwag nyo pong gagawin yan kasi negative po yan, hamak kumari kong tigang, malas po yan. Paano natin kukontrahin yan? Ganito po, hamak kumari kong tigang. Kung halimbawa kayo may mga anak nga pong mga suwail, tampalasan, mga hayop-hayop, mga walang yan na talagang mga parang ewan ko kung saan lumaki, kung sino nagpalaki, baka si Taning. Kung ganyan nga po ang mga anak po ninyo ng pagkasamang ugali, pababaitin po natin sila, hamak kumari kong tigang, sa pamagitan po ng isang napaka-powerful na manifesting ritual na magagawa po ninyo. Paano? Ganito po, hamak kumari kong tigang. Kayo po'y kumuha lamang po ng litrato po nila. Litrato. Baka naman kayo po, hamak kumari kong. Siyempre, may mga litrato kayo, mga anak nyo yan. Tapos, sa litrato po nila, halimbawa, ito po yung picture nila, hamak kumari kong tigang. Sa likod po ng picture po nila, isusulat nyo lang po yung pangalan po nila at yung birthday. Siyempre, alam nyo yan, anak nyo yan Pagkatapos tayo po may isusulat lamang po ditong isang napaka-powerful na manifesting ritual na napakainam pong pampabait ng mga ugali ng mga tao. At pwede niyo po itong gawin, hamak kumari kong tigang, kahit kanino po, kahit din lang po sa mga anak po ninyo, kahit sa mga asawa niyong walang hiya. Susunod, Joseph. Opo, pwede rin po ito sa yung mga biyanan-biyanan po ninyo. Yan, yung mga hipag-hipag. Yung mga bayaw-bayaw po ninyong lagi kumukonta sa inyo. O kahit na po yung mga kaibigan, yung mga palingharap dyan na lagi kayong kinukonta at pinaplastic. Paas lang po ay bumait sa inyo. Yan, para hindi lagi kayong, kumbaga, pinagdidiskitahan. Yung lagi na lamang chinichismis, minamarites. Pababaitin natin sila. Pwede nyo rin pong gawin po ito. Ganito po, kumuha lang po kayo ng isang piraso pong picture po nila. Yan. Target natin ngayon, hamak kumari kong tigang, yung anak nyo. Kumuha kayo ng picture ng anak po nyo. Tapos sa likod po na, isulat nyo po yung pangalan, lahat yung birthday. Pagkatapos, isulat nyo po yung orasyon na yan. Yan, yung nasa screen na yan, hamak kumari kong tigang. Ang isusulat nyo lang po yan dito sa likod po ng mga pictures po nila, yung salitang yan. Yan pong Magugab, Mariagob, Magob. Yan po ang orasyon natin, hamak kumari kong tigang. So yan po, hamak kumari kong tigang, ang ating Latin na salita, ang ating orasyon, hamak kumari kong tigang. Isusulat nyo rin po yan dito, hamak kumari kong tigang, sa likod po ng mga pictures po ng mga anak po ninyo o ng tao na tatargetin po natin. Yan, ang salitang yan na Magugab, Mariagob, Magob. Ganun po ang pronunciation yan, hamak kumari kong tigang. Susulat nyo lamang po yan dito sa likod po ng mga picture po ng taong gagamutin natin. Gagamutin, yung masakit. Hindi po yung target natin, yung subject natin, hamak kumari kong tigang. Yung pababaitin po natin. Pagkatapos po, hamak kumari kong tigang, kayo po'y kukuha lamang po ng honey. Kahit sa kutsarang honey lang po, hamak kumari kong tigang. Tapos, ito pong pangalan po nila, hamak kumari kong tigang. Sa pangalan po nila, yan po ay kukuskusan lamang po natin, papahiran lamang po natin yan ng honey. Yung pure honey po, hamak kumari kong tigang, ng 3 beses. Pagkatapos po, hamak kumari kong tigang, ay isunod nyo po ang inyong pong mga petisyon na gusto nyo pong mangyari. Ganun po, hamak kumari kong tigang, paggamit po ng mga orasyon na ganyan. Kasi dapat po, yung mga intention po ninyo o petisyon po ninyo ay sasabihin nyo rin po dito para yun po talaga ang magmamanifest. Halimbawa, kung gusto nyo mangyari, bawat sabihin nyo, bumait ka na, magbago ka na ng pag-uugali mo, yan, sundin mo lahat ng inuutos ko. Yan, baguhin mo yung masamang ugali mo, tanggalin mo na yan. Pagkatapos po, hamak kumari kong tigang, ngayon ulitin lamang po nating usalin ang orasyon na yan. Yang Magugab, Mariagob, Magob. Tapos yan po, iihip lamang po natin dito sa picture po niya ng pakrus. Ganun lang po, hamak kumari kong tigang. Pagkatapos, anong gagawin natin dito? Ito po ay titiklopin lamang po natin, hamak kumari kong tigang, ng 3 beses. So, dapat po, hamak kumari kong tigang, pa-claim po yung pagtiklop natin. Kumbaga, para matupad siya, i-claim po natin siya. Kaya titiklopin po natin siya ng papasok. Kasi tayo po may hinihilig kasi dito Kumbaga, meron tayong pinipetisyon. So, tiklopin nyo lamang po ng 3 beses ang picture po niya ng papasok. Dapat po yung pong litrato niya ang nasa loob. Yung pangalan niya ang nasa labas. So, ganyan po. 1, 2, 3. Pagkatapos, ito na po siya. So, anong gagawin natin dito? Ito po, hamak kumari kong tigang, ay ilalagay lamang po natin sa kaliwang bahagi po ng ating mga sapatos. Doon po sa pinakailalim po ng ating swelas. Papasok nyo po doon sa loob ng sapatos po ninyo, hamak kumari kong tigang. At
yan po ay hahayaan nyo lamang po doon ng 7 araw. Pagkatapos po ng 7 araw, nako, magmamanifest po yan. May makikita kayong pagbabago dyan, ha, mga kumare kong tigang. Makikita nyo kapag ka ito po, ha, mga kumare kong tigang, ay nagawa nyo po ng tama at ito po'y napagana po ninyo. Meron pong resulta kayo makikita dyan, ha, mga kumare kong tigang. At baka yan po, yun na nga, pagbago na, ha, mga kumare kong tigang. O, di ba gusto yun? Aba, ako gusto ko yan, ha, mga kumare kong tigang. Kaya subukan nyo po ito. Pero sabi nga po, ha, mga kumare kong tigang, ito na po mga sinasabi mga pamamaraan ito at mga gawain, ganito yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo po, ha, mga kumare kong tigang, hindi na po naniniwala sa mga ganitong mga pamaraan, wag nyo na po itong gawin, ha, mga kumare kong tigang, kasi baka kayo po mag-a-accel lang po ng mga panahon po oras po ninyo, baka ito po hindi rin po tumalab sa inyo. Kasi kapag ka ito po gagawin po ninyo, ha, mga kumare kong tigang, dapat po talaga kayo po 100% po naniniwala po dito para talagang ito po mag-manifest po sa inyo. Opo, ha, mga kumare kong tigang. Ganun po tamang pag-ritual. So ganun lang po, ha, mga kumare kong tigang. Kaya subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaring maidulot itong pagbabago sa mga masamang pag-uugali ng mga anak ninyo. O di ba ga? And so with that, mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare kong tigang. At huwag nyo lalamunin ng mga tira ng anak nyo, ha, mga kumare kong tigang, kung ayaw nyo pong sila po maging suwail sa inyo.